Magandang araw po. Ang ulat na ito ay naglalaman ng impormasyon hinggil sa lagay ng panahon sa buong Pilipinas ngayong araw, Lunes, Ikapito ng Hulyo, taong 2025. Muli na naman pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Bising. Dahil dito, nananatili ang wind signal sa Batanes at Babuyan Islands. Ang bagyong Bising ay mayroong maximum sustained winds na 150 km per hour at gust inches na umaabot sa 185 km per hour. Ang bagyong Bising, isang bagyong may kategoryang 2, ay patuloy na nagdudulot ng malakas na ulan at hangin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dahil sa lakas nito at sa paghila nito sa hanging habagat, malaking epekto ang nararanasan sa Hilagang Luzon. Batanes, Signal Number 3. Inaasahang mararanasan ng malakas na ulan, pagbaha, at pagguho ng lupa sa mga lugar na kinabibilangan ng Itbayat, Ray, Mahatao, Ivana, Uyugan, Sabtang, at Basco. Babuyan Islands, Signal Number 1. Mag-ingat sa malakas na hangin at ulan at maging handa sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na kinabibilangan ng Calayan, Nagilian, at Mabini. Luzon, ang kanlurang bahagi ng Luzon, partikular na ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, at Bataan ay makararanas ng malakas na ulan at hangin dahil sa epekto ng bagyong Bising at hanging habagat. Ang natitirang bahagi ng Luzon ay inaasahang maulap hanggang sa maulap na may pag-ulan. Visayas, ang kanlurang bahagi ng Visayas ay makararanas ng maulap na papawirin at biglaang pag-ulan dahil sa hanging habagat. Ang Central at Eastern Visayas ay inaasahang magiging maayos ang panahon. Mindanao, ang kanlurang bahagi ng Mindanao ay makararanas ng maulap hanggang sa maulap na papawirin at biglaang pag-ulan dahil sa hanging habagat. Inaasahang magiging maayos ang panahon sa natitirang bahagi ng Mindanao, ngunit may posibilidad pa rin ng biglaang pag-ulan sa hapon at gabi. Palawan, inaasahang maaliwalas ang panahon sa Palawan na may isolated rain lamang. Posible pa rin ang thunderstorm sa hapon at gabi. Rekomendasyon: manatiling alerto sa mga anunsyo at babala. Maghanda ng mga kinakailangang gamit sakaling magkaroon ng pagbaha o iba pang kalamidad. Sundin ang mga tagubili ng mga lokal na awtoridad. Naway manatili tayong ligtas at handa sa anumang mangyayari. Bukod sa bagyong Bising, mayroong low pressure area na minomonitor sa silangang bahagi ng bansa. Batay sa mga satellite images, may posibilidad na ito ay maging bagyo. Kaya naman, hinihikayat ang lahat na maging handa at alerto. Ingat po tayong lahat. Dumako naman tayo sa ating partner para sa mga karagdagang impormasyon sa loob ng ating bansa. Ito ngang si Bagyong Bising ay nagdadala ng maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog yung kanyang trough sa may Batanes. Ito namang si Bagyong Bising nagdadala ng ulan, pati na rin mga malalakas na hangin. Dito yan sa may Batanes at yung kanyang trough nagdadala ng maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa Babuyan Islands naman. Samantalang southwest monsoon naman o habagat ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Naasahan nga rin natin yung occasional rains sa lugar ng Ilocos Region, pati na rin sa may Zambales at Bataan. Kapag sinabi nating occasional rains, posible nga yung maulan pa rin halos buong araw at may mga bugso ng moderate to heavy rains. Para naman sa lagay ng panahon, sa Cordillera Administrative Region, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, nalalabing bahagi ng Central Luzon, sa may Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, pati na rin Soxargen, inaasahan natin yung maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot pa rin ng southwest monsoon. So, kabilang na nga rin ang Metro Manila sa mga karanas na maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, asahan natin yung partly cloudy to cloudy skies. May mga tsansa pa rin na mga localized thunderstorms, lalo na tuwing hapon at gabi. At dahil nga kay Bagyong Bising, may kalapitan ito sa may lugar ng Batanes at ito ay naka-under signal. Ito naman yung latest track ni Bising. Nakikita natin around Tuesday, posible ngang humina itong si Bagyong Bising at pagdating ng Thursday ay isa na nga lamang siyang remnant low. Gayunpaman, meron pa rin naman tayong weather advisory na nilalabas ukol nga sa mga pag-ulan caused by southwest monsoon o habagat. So,
50 to 100 millimeters na mga pag-ulan ang inaasahan natin ngayon sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Kabilang na ang Batanes. And then tomorrow afternoon, 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan sa may Ilocos Norte, Pangasinan, pati na rin sa may Zambales. Kaya ingat sa mga areas na inuulan ng mga nakaraang araw pa, lalo na sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Na malaking area pa rin sa Luzon ang uulanin dahil sa habagat, partikular na nga sa Ilocos Region, sa may Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, pati na rin sa may Mimaropa. At pagdating ay mas magandang panahon pa rin na inaasahan sa Bicol Region, although may chances pa rin ng mga thunderstorms. Agwat at temperatura sa Metro Manila ay 25 to 31 degrees Celsius. 17 to 21 degrees Celsius sa may Baguio, 24 to 29 degrees Celsius sa may Lawag, 24 to 31 degrees Celsius sa may Tugigaraw, 23 to 29 degrees Celsius sa Tagaytay, 26 to 32 degrees Celsius sa may Legazpi. Sa Puerto Princesa at Kalayaan Islands ay 25 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, nakikita natin sa kanlurang bahagi pa rin ng Visayas, posible sa may Western Visayas at Negros Island Region, at kanlurang bahagi nga rin ng Mindanao ay posible pa rin magpaulan ang habagat. Although sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, mas magandang panahon ang inaasahan pero may mga tsansa pa rin ng mga thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Cebu at Tacloban ay 26 to 32 degrees Celsius. 25 to 31 degrees Celsius sa may Iloilo, 25 to 33 degrees Celsius sa may Zamboanga, 24 to 32 degrees Celsius sa Cagayan de Oro at 25 to 32 degrees Celsius naman sa may Davao. Meron pa rin naman tayo nakataas na gale warning sa lugar ng Batanes, kaya mapanganib pumalaot sa lugar na yan, lalo na sa maliliit na mga sasakyang pandagat. Para sa 3-day weather outlook ng mga pangunahing syudad natin, sa malaking bahagi ng Luzon, sa Metro Manila, Baguio City, pati na rin sa lalo na sa mga nasa kanlurang bahagi ng Luzon, inaasahan posible pa rin magdala ng mga paulan ang southwest monsoon o habagat. Although sa Legazpi City, nakikita naman natin na patuloy pa rin naman ang partly cloudy to cloudy skies condition sa lugar nila at may mga tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms. Agwat at temperatura sa Metro Manila ay 25 to 31 degrees Celsius. 16 to 22 degrees Celsius sa may Baguio City at 25 to 33 degrees Celsius naman sa may Legazpi City. Nakikita na nga natin yung pagganda o pag-improve ng panahon sa malaking bahagi ng Visayas, kung saan sa Metro Cebu at Tacloban City, nakikita natin tuloy-tuloy pa nga rin yung partly cloudy to cloudy skies condition. Although sa may Iloilo City until Wednesday, naasahan naman natin yung pagganda ng panahon, pero pagdating ng Thursday, posibleng maging maulan ulit. Agwat ang temperatura sa Metro Cebu ay 25 to 33 degrees Celsius. 25 to 32 degrees Celsius sa Cebu City at 26 to 32 degrees Celsius naman sa may Tacloban City. Nakikita naman natin sa Mindanao, wala naman tayong weather system na nakikita magdadala ng pangmalawakan o pangmatagalan ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao, kaya asahan pa nga rin natin yung partly cloudy to cloudy skies condition na may tsansa pa rin ng mga thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Metro Davao ay 24 to 33 degrees Celsius. 25 to 32 degrees Celsius sa may Cagayan de Oro City at 25 to 34 degrees Celsius naman sa may Zamboanga City. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay lulubog ng 6:30 ng gabi at sisikat 5:32 ng umaga.